Mga ka-backyard, meron nga pala akong ipapakita sa inyo. Ito pong sa likod bahay namin, dahil sa tuwing lumalabas po ako dito sa likod bahay namin ay meron po talaga akong nakikitang napakagandang bulaklak. Ito po yung bulaklak ng kalabasa. Hindi po namin ito tinanim, yung kalabasa na to. Kusa lang pong tumutubo ito. Siguro ay may natapon doon na buto kaya tumubo ang kalabasa na to. Wala po tayong ginawa doon. Hinayaan lang po natin, pero sa ngayon ay meron siyang bulaklak at meron pang mga bunga. Siguro ay magiging malusog pa yung bunga niya at magiging malaki pa, kaya aalagaan na lang po natin. So dito po yung kalabasa natin na nakita natin. Actually ay puno na po ito ng mga damo-damo. Nababalot na po ito ng mga damo. Halos wala na tayong makikitang kalabasa dito. Kung hindi lang sana dito sa bulaklak na to, ay hindi natin malalaman na meron palang kalabasang tumubo dito. So ito po yung bulaklak ng kalabasa. Actually ito po yung lalaki na bulaklak. Ang kalabasa ay meron pong dalawang klaseng bulaklak. Ito pong nakikita natin ay ito po ang lalaki. Ito naman po ang babaeng bulaklak. Meron po itong crown at meron po itong maliit na kalabasa sa ilalim. Ito po ang magiging bunga ng kalabasa. Ang bulaklak po ng kalabasa ay bumubuka lang po ito tuwing umaga. At kapag inabot na ng tanghali ay kusa na po itong tumitiklop, tulad po ng isang bulaklak na to. Kahapon pa siguro ito bumuka, kaya ngayon ay nakatiklop na po siya. Kapag ganito na po ang itsura ng bulaklak ay hindi na po natin yan magagamit sa manual pollination po natin. Ito naman po ay ito po yung lalaking bulaklak na hindi pa po nag-bloom o hindi pa siya bumuka. Siguro ay bukas pa to bubuka or sa makalawa na. Kapag bumuka na po ito ay ganito na po ang magiging itsura niya. Actually ang una pong lumalabas na bulaklak ay ang babaeng bulaklak po, at hindi po yun natutuloy kasi nga po ay namamatay lang sila dahil sa wala pa pong lalaking bulaklak. Sa kalabasang ito ay marami na pong lalaking lumabas. Ibig sabihin ay matagal na po itong nagsimulang mamulaklak at hindi lang po natutuloy yung bunga kasi nga po ay hindi po na popollinate. Ito po ang example ng babaeng kalabasa na hindi po napopollinate. Hindi po talaga matutuloy ang bungang ito. Mamamatay lang po ito dahil hindi po talaga ito na-pollinate. Kailangan po kasing i-manual pollinate po natin ito para po mabuo. Ito namang isang ito ay babaeng bulaklak din po ito. Ito po yung babantayan natin. Siguro mga 5 days pa siguro ito bago ito magbo-bloom o kaya bumuka. Kaya ito po yung babantayan natin. Isang araw lang po ito bumuka at tuwing umaga pa. Kaya dapat hindi tayo mahuli. Ito naman pong isang ito ay akala mo ay matutuloy na. Pero hindi po yan matutuloy. Isang example pa rin po yan sa isang babaeng bulaklak na hindi po napopollinate. Sayang po ito, malusog sana at malaki. Sayang talaga dahil ngayon lang po talaga natin nalaman na meron palang mga kalabasa dito. Kung alam natin ay siguradong mabubuo pa talaga itong bunga na ito at matutuloy pa ito, magiging magandang bunga ito. So eto po ang sinasabi ko. Eto po ang bulaklak ng babaeng kalabasa na fully developed po. Kung napapansin niyo po ay napakakintab po ng kulay nito. At ito pong sanga niya ay napakataba po. Napaka malusog po ng kalabasang ito. Sadyang napakalayo po ng itsura ng bunga ng kalabasa na hindi po na-pollinate at hindi fully developed. So ito po ang mga indikasyon o mga palatandaan ng
fully developed po na babaeng bulaklak ng kalabasa. So yun mga backyard, ang gawin po natin ngayon ay mag-manual pollination po tayo. So maganda na rin po itong video na to mga backyard dahil malay natin, yung nanay natin, yung misis natin o yung mga kapatid natin ay nagluluto ng kalabasa, tapos yung mga buto-buto ay naitapon nila kung saan-saan, kaya kusa itong tumutubo. Susurprise lang tayo dahil bigla na lang may mga lumabas na mga bulaklak ng kalabasa. So at least ay alam niyo po yung gawin niyo tulad po dito sa akin. So let's go mga backyard, manual pollinate po natin yung mga bulaklak ng kalabasa. So ito po ang lalaking bulaklak ng kalabasa, ay pipitasin na lang po natin ito. Tapos ay tatanggalin po natin ang petals nito. So matapos pong matanggal yung petals ng mga lalaking bulaklak, ay isawsaw na po natin sa babaeng bulaklak. So yun mga backyard, matutuloy na po yung mga babaeng bulaklak ng kalabasa. So subukan nyo pong gawin ito mga backyard kung sakasakaling may nakita kayong mga kalabasa na pusang tumubo sa bakuran natin, ay gawin nyo po yung manual pollination para po matutuloy yung bunga. So malay natin, pagka ma-enjoy yung pag-aalaga ng mga bunga ng kalabasa, at dahil na-enjoy na yon at syempre pinaghirapan nyo, pinagtiyagaan yung alagaan yung bunga, ay talagang ang gawin nyo ay kakainin nyo talaga yung kalabasa. So sa ganung paraan ay matututo kayong kumain ng kalabasa o yung mga gulay. So yung mga backyard, hanggang dito na lang po yung video natin. Sana po ay nagustuhan niyo pong video na to. Kung nagustuhan niyo itong video na to, paki-like, share, subscribe na po. Maraming salamat at paalam. At dahil na-enjoy na yun at